Linis ka ng linis pero laging may amoy ang banyo mo. Yung tipong kakalinis mo lang kahapon, paggising mo kinaumagahan, ayun na naman may amoy kanal o kung anong di maipaliwanag na anghit. Nakaka-frustrate, di ba? Nagbuhos ka na ng sandamakmak na disinfectant, gumamit ng iba't ibang air freshener, pero pabalik-balik pa rin ang problema. Kung relate ka dito, baka hindi lang dumi o kulang sa linis ang kalaban mo. Baka ang problema nasa mismong design ng CR mo. Maraming Pinoy households ang may ganitong problema. Akala natin, sapat na ang araw-araw na pag-scrub. Pero ang totoo, may mga design flaws na nagiging sanhi ng amoy na yan. Halimbawa, baka walang maayos na exhaust system o kaya naman, mali ang pagkakabit ng floor trap. Pwede ring kulang sa natural na daloy ng hangin. Kaya kahit anong effort mo sa paglilinis, kung ang design mismo ay may depekto, para ka lang nagtatapon ng oras at pera. Pero huwag kang mag-alala dahil nandito ako para tulungan ka. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang Smart Pinoy CR Design Tips para sa isang banyong laging mabango at fresh. Unahin natin ang pinaka-common na salarin, ang floor trap o floor drain. Ito yung bilog na butas sa sahig kung saan dumadaloy ang tubig. Ang trabaho niyan ay hindi lang para mag-drain ng tubig, kundi para harangin din ang amoy mula sa drainage pipe. Paano? Dapat laging may tubig sa loob niya na nagsisilbing water seal. Pero kung mali ang pagkakabit o masyadong mababaw ang trap, mabilis matuyo yung tubig at doon naaakyat ang mabahong hangin. Ang solusyon? Siguraduhin na deep seal trap ang gamit ninyo. Mas malalim ito, kaya mas matagal matuyo ang water seal. Sa pag-install, tiyakin sa tubero nyo na tama ang pagkaka-level at selyado ito ng maigi para walang singaw. Ito ang first line of defense mo laban sa amoy kanal. Pangalawa, ventilation, ventilation, ventilation. Ito ang susi sa pag-alis ng moisture at amoy. Ang pinaka-effective dito ay ang exhaust fan. Pero hindi lang basta maglagay ng kahit anong exhaust fan. Mahalaga ang placement. Saan ba dapat? Ideal niya, dapat malapit ito sa source ng moisture. Ibig sabihin, malapit sa shower area o sa ibabaw ng toilet. Bakit? Para bago pa man kumalat ang steam at amoy sa buong banyo, hinihigop na agad ito palabas. Huwag mo itong ilalagay malapit sa pinto o bintana dahil hihigupin lang niya ang fresh air mula doon at hindi naiikot ang hangin sa buong kwarto. Pero paano kung walang kuryente o ayaw mong gumastos sa kuryente? Dito papasok ang pangatlong tip, passive ventilation. Gumamit ng high louver window o kaya naman ay mga vent blocks. Ito yung mga hollow blocks na may design. Kapag inilagay mo ito sa bandang itaas ng pader, nakakalikha ito ng natural na daloy ng hangin. Dahil ang mainit at mamasamasang hangin ay umaakyat pataas, natural itong lalabas sa mga butas na iyon at papasok naman ang mas sariwang hangin mula sa ibaba tulad ng siwang sa ilalim ng pinto. Ito ay isang low-maintenance at no-cost way para magkaroon ng continuous airflow 24/7. Pang-apat, pag-usapan natin ang mga materyales na ginagamit mo sa CR. Alam mo ba na may mga materyales na parang sponge na sumisipsip ng amoy at bakterya? Iwasan ang mga porous na materyales, lalo na sa sahig at pader. Ang pinakamaganda ay gumamit ng non-porous tiles tulad ng porcelain o ceramic. Dahil siksik at makinis ang surface nito, hindi basta-basta nanunuot ang dumi at amoy. Mas madali pa itong linisin. Sa pag-install ng tiles, siguraduhin ding gumamit ng dekalidad na grout at sealant para walang pagtataguan ng amag at bakterya sa mga siwang. At ang panglima, isang pro tip na madalas nakakaligtaan kahit ng ilang construction workers. Ang pagkakaroon ng dedicated vent pipe para sa septic tank line mo. Ito ay isang separate na tubo na direktang nakakonekta sa sewer line at umaakyat pataas sa bubong ng bahay. Ang purpose nito ay para doon ilabas ang mabahong hangin o sewer gas mula sa septic tank. Kung wala kang ganito, hahanap ng daan ang amoy na yan para makalabas. At saan ang pinakamalapit na exit? Sa toilet bowl mo. Kaya minsan kahit anong flush mo, may umaalingasaw pa rin. Kaya sa susunod na magpapagawa ka ng CR, i-check mo sa plano at sa tubero mo kung kasama itong dedicated vent pipe. Life changer ito, promise.
Bilang bonus tip, para sa natural at laging mabangong amoy, iwasan muna ang matatapang na chemical air fresheners. Subukan mong gumamit ng essential oil diffuser. Patak lang ng lavender o peppermint oil, relaxing na, ang bango pa. Pwede ka ring maglagay ng isang maliit na bowl na may baking soda sa isang sulok. Ang baking soda ay kilalang natural odor absorber. Palitan mo lang ito every month. Ayan. Sana nakatulong ang mga tips na ito para tuluyan mo nang masolusyunan ang problema sa amoy ng banyo nyo. Hindi na kailangang magtiis. Tandaan, ang mabangong CR ay nagsisimula sa tamang design. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa susunod nating video, magbibigay ako ng tips kung paano naman i-layout ang perfect na CR sa isang maliit na bahay. Para kahit compact, super functional pa rin. Maraming salamat sa panonood. See you on the next one.